Ito, good news po. Yung petition na isinampa ni na Congressman Ongab, Attorney Vic Rodriguez at iba pa sa Supreme Court laban sa budget ng 2025. Umaksyon na po ang Supreme Court. Ito po, breaking news sa post ng SMNI. Basahin ko. Executive Secretary Lucas Bersamin, Senado at Kamara, pinakokomento ng Korte Suprema hinggil sa petisyon na nagpapawalang bisa sa 2025 General Appropriations Act. Ayon sa mga petitioner na sina Vic Rodriguez, Isidro Ongab at iba pa, unconstitutional ang pinasang pambansang pundo dahil sa mga blank items na nakapaloob sa bicameral committee report sa General Appropriations Bill. So, report ito ni Margot Gonzales. Ito, basahin ko yung press release ng Supreme Court, Office of the Spokesperson, February 4, 2025. Medyo maliliit yung letra. Tingnan ko kung mabasa ko ba. Ito, press release, press briefer. The Supreme Court in Bank, during its session today, February 4, 2025, acted on the petition for certiorari and prohibition in GR number 277975, Victor D. Rodriguez, Isidro T. Ongab, Rogelio A. Mendoza et al. To House of Representatives as represented by Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senate as represented by Senate President Francis Escudero and Executive Secretary Lucas Bersamin. Victor D. Rodriguez and several others are challenging the constitutionality of Republic Act number 12116 or the General Appropriations Act of fiscal year 2025. Petitioners argue that the GAA is unconstitutional for failing to allocate mandatory funding for PhilHealth, unlawfully increasing appropriations beyond the President's recommendations, and allocating the highest budget to infrastructure over education. They add that the GAA is unconstitutional since the bicameral committee report on the General Appropriations Bill contained blank items. The Supreme Court directed, ito na yung order, ito na yung action. The Supreme Court directed respondents, House of Representatives, Senate, and Executive Secretary Lucas Bersamin to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. A copy of the available pleadings may be accessed at the public pleadings section of the Supreme Court website. Okay, so ito po, good news. Mabilis po ang aksyon ng Supreme Court. Hindi tulad nung 2024, may petition. I think pinangunahan noon ni Senator Coco Pimentel at iba pa. Nagsampa sila ng petition sa Supreme Court na ganon din, hinihiling na i-declare unconstitutional ang 2024 national budget. Kailang, hindi as far as I remember, correct me if I'm wrong,
walang ganitong aksyon, walang ganitong kabilis. Kailan lang ba na-file yung petition? I think last week of January. More than a week ago. O ngayon, meron ng order ang Supreme Court to comment. Ibig sabihin, gumugulong na po ang hustisya. Nako, may natataranta na dyan. Meron nang nag-iisip na i-shut down ang government. At kung ano-ano pa. Naisip nila na destabilisasyon daw ito. Ano pa yung mga paratang na para lang daw maibalik ang nakaltasan na pundo ng Office of the Vice President. Anyway, pasalamat po tayo sa Korte Suprema. Ulitin ko, ako napakataas pa rin ang integrity, napakataas ang yung justice system natin, lalo na ang Korte Suprema. Makakaasa tayo na meron ka talagang makukuhang hustisya sa bansa natin, although mabagal nga lang. Okay na lang. Kahit mabagal, basta may hustisya, maghintay ka lang. Kaya, hintayin natin ang sagot. Ang huling paliwanag ni Congresswoman Stella Kimbo na hindi daw yung staff ng Appropriations Committee or Finance Committee ang nag-fill in the blanks. Hindi daw, unconstitutional, sabi ni Congresswoman Kimbo. Ang tanong, sinong nag-fill up? Wala. Hindi nila masagot-sagot sino ang nag-fill up. Kaya ito ngayon, mabuti at umaksyon na ang Supreme Court, malalaman na natin na magpasalamat tayo kay Attorney Vic dahil mapansin nyo sa Attorney Vic, araw-araw nagla-live siya sa kanyang Facebook page o sa kanyang YouTube channel, yung Third Floor Studio. Na-update tayo palagi. Salamat, Attorney Vic Rodriguez. Okay. Pag-usapan naman natin ngayon ang pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta tungkol sa blank items sa BICAM report. Sabi niya, alam daw niya sino ang nag-fill in the blanks. Ito, i-share ko sa inyo ang reaction o vlog ni Pinoy Views and Opinions at dagdagan ko na lang ng aking reaction mamaya. Alam po raw ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, kung sino ang posibleng nagpali o nag-fill in na blanks doon sa mga blankong provision sa report ng Bicameral Committee tungkol sa 2025 budget. Sabi pa ni Marcoleta, dalawa lang daw ang salaring, mga kababayan. It's either ang pamunuan ng Congress o ang BBM. Dahil unang-una, ang final na copy daw dito, mga kababayan, ay dadaan at aaprobahan ng BBM. At pangalawa, ang huling mag-iimprenta nito ay ang Kongreso. At sabi pa nga dito sa diskusyon ni Marcoleta, mga kababayan, ay posibleng isa o dalawang tao lang ang nagdesisyon kung ano ang i-fill in the blanks nila. Interesting po itong pinasabong ni Marcoleta, mga kababayan. Panoorin po natin. Pero dalawa lang ang po pwedeng magpalit. Yan. Dalawa lang ang po pwedeng magpalit. Dalawa lang kasi ang pwedeng magpalit doon eh. Yung House of Representatives, sapagkat sila yung magpiprint. Sila Tambalos-los, mga kababayan, ang magpiprint niyan. Nunggat. Kung hindi sa House. Okay, dali. Kaya medyo Sa DBM. DBM. Pag na-print yun, dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. I-receive. Pero bago i-print, mga kababayan, susuriin din yan ng DBM. Aaring iisang tao lang ang nagdesisyon yan. Pwede. Mayroong ganyan. Maaaring isang tao lang ang nagdesisyon. Sino ba sa kanila, mga kababayan? Isang tao o dalawang tao. Isa o dalawa. Takbo! Pagkaalam natin, mga kababayan, yung isang tao sa Kongreso, tumakbo na. Nasibak na sa pwesto, mga kababayan. Nandito pa ba yun? Yung isa? Yung buhaya? Ewan lang natin, mga kababayan, sana nandito pa. Totoong may blanco. Ang pinagbabasihan ko dito, Jen Nelson, Kuya Benny,
ay yung kopya na pinadala sa akin. Yun. Kasi Oh, pati si Marcoleta, mga kababayan, umami na totoong may blanco. lahat ng members ng Congress ay mabibigyan nung Ano ulit ang sabi ni BBM? He is lying! Budol! Anong lying? Lahat na kinumpirma na mayroong blanco. Ikaw ang lying, BBM. Amiral report. Kasi kinakailangan i-ratify yun eh. Plenary lang ang magra-ratify. Ngayon, Plenary lang ang magra-ratify, ha? dahil sa ira-ratify yan, mapipilitan silang bigyan kami ng kopya. Ngayon, ang kopya po ay pinadala sa amin sa pamagitan ng email. Ngayon, kami mahigit na 300 ang nagpadala ng email sa amin, opisina ng Secretary General. So Kaululan, mga kababayan, yung ginawa ng Kongreso. Dahil alam nyo, minutes before niratify yung proposed budget, mga kababayan, ay tsaka pa nila isinend sa email sa bawat kongresista. So paano na yan marireview? At ito naman mga julol na kongresista, mga kababayan, ang the way na pagpasa nila sa budget na iyon ay nay. Yung sa boses lang, mga kababayan, na voting. Less than 1 hour, mga kababayan, sabi ni Marcoleta, yung natitirang panahon niya para i-review ang budget bago ito pagbotohan. So think na libo-libong pages yun. Ganyan nila minagic, mga kababayan. Tapos itong mga buhayang sunod-sunuran, sige, pasa na yan. Ang daming mga anomalya. kita po nyo doon, iba-ibang minuto, iba-ibang oras. Kasi sa 300, di naman yan sabay na maya yun eh. Opo. Send sa Sa akin, email. sa panig ko, dahil letter M ako na-receive ko, kasi tinignan ko yung oras, na-receive ko December 11, 2024 at 6:27 6:27 p.m. PM. Tapos pinasa, mga kababayan, alas 7. Nasa lampas kalahating oras na lang ang panahon niya para mag-review ng budget. So paano na yan? Ano naman nakakitang pagkalaki-laking budget, 6.325 trillion pesos. Bakit naman hindi mo kami bibigyan ng pagkakataon makapagtanong? Nung first day, mga kababayan, matagal yan nilang pinagtalunan ng budget, mga kababayan. Nakita nyo, hinarang si Marcoleta, mga kababayan, ng mga babaeng mga wrangler din, sila Garin, pati na nga si Acosta, kasama humarang doon, sina Estela Kimbuluslos. Hinarangan si Marcoleta, mga kababayan, para hindi makapagtanong. Ayaw po nila akong bigyan ng pagkakataong makapagtanong. 2 batalyon ang nakahanay doon bago ako makarating. Hinarang. Talagang diniscourage nila ako. No? Huwag na kayo magtanong. Opo. Kung talagang mapilit ka na makapagtanong, humingi ka muna ng Magpaano muna kayo daw? ng permiso mula sa ating majority leader. Ganyan sila kahudas, mga kababayan, dyan sa Congress. Grabe, no? Kaya nga prone sa corruption Nakaka-insulto yun, Kuya Benny. Saan ka nakakitang meron ba tayong regulasyon na kapag magtatanong ang isa sa amin, kinakailangan humingi ng permiso sa majority leader? Bakit yung mga minority, kamukha ng mga bayan black? Sina Francine Castro, mga kababayan, unlimited, no? Anytime pwede silang magpalistar. Bakit ako hindi pwede? Balik tayo dun sa So, nawalan na ako ng gana ron. Tinignan ko na lang kung talagang hanggang sa dumating ang BICAM. Pinakunan ko na litrato. Eto na, mga kababayan, ang resulta ng Talagang BICAM. sininag ngayon, alas 7 ng gabi. Alas 7. Opo. Alas 7. Kahit na ikaw pa ang pinakamabilis na Na-receive ng Marcoleta, 6 p.m. na pasado, mga kababayan. magbasa at mag-analisa ng mga figures. 6:47 mo na yung na-receive. Hindi, 6:27. 6:27 po. Less than 1 hour o mga 30 minutes na lang ang natitira. Higit na 200 pahina yung report na yon. 33 minutes. Okay. Ngayon, ang napansin ko doon sa huli, wala naman akong pagkakataong mag-object. Wala ako doon eh. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yun. Kasi nakita ko doon, merong 13 pahina. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga. Pagka sisingitan na nila yung special provision. 13 pahina yun, Kuya Benny. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. 28 pala. So, knock-knock, BBM. Anong sabi mo? He is lying. Andyan ang mga blanco o katulad ng blankong utak. Ngayon, ang tanong natin, bakit na-ratify may blanco?
walang nag-object. At saka yung Malamang mga kababayan hindi nakita. Oh, dahil time constraint eh. Minadali. Si Marcoleta nga 6:27, 33 minutes na lang ang natitira mga kababayan para i-review. Wala na talaga. Kahit isang oras pa. Sa dami bang pages noon, nalusutan sila mga kababayan, ang mga buhaya para lumusot ang blanco. Sila na mag-feel o magkano kayo makikickback nila doon, no? kopya ko kasi Billions and billions of pesos ang amount noon, mga kababayan. pinadala sa akin by email, may pirma. Perma na ng Bicam, ha? Meron na. Bilangin ko pa yung per page. Nagbabari eh. Merong 13 tao ang pumirma, meron namang 11, merong 12, naglalaro lang doon. Opo. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, basta ganun. Sa mga tweet, higit sa 10 ang pumirma. Ilan po bang representante ng bawat House at Senado? Ang alam ko, 12 sa Senado, 12 kaya, maring higit pa. Siguro 15, kung minimum of 12, maximum 15. Ngayon, ang kukunin lang naman yung majority eh. Yan po yung tinatawag, para ho sa kaalaman ng ating manonood, yan po yung tinatawag na BICAM, na meron pong BICAM. representative galing sa Congress at meron ding galing sa Senate, at sila po yung magbubuo niyang BICAM report na yan. Yung Bicam na dapat. So ito, i-summarize natin according to the good Congressman Marcoleta, dalawa lang ang posibleng gumalaw noon. Taga House of Representatives or doon taga DBM, Department of Budget and Management. Diyan nanggagaling ang nag-fill in the blanks na pwede isa o dalawang tao lang ang gumawa. So at least, inamin na ni Congresswoman Stella Kimbo na merong ang blank items, tapos yung paliwanag niya na authorized daw ang technical staff ng Congress na mag-fill in the blanks. Kasi, yun daw ang nakalagay sa provision. So, kasi, yung mga typographical errors, pwede daw i-correction. Kaya lang, ang hindi masagot ni Congresswoman Kimbo, kung yung pag-fill in the blanks ng mga amount, budget, millions o billions ang involved, considered ba yun na typographical o grammatical errors? Yan ang hindi nila masagot. Kaya pasalamat tayo at naisampa na ang petisyon sa Supreme Court tungkol nito. Hintayin na lang natin ang aksyon ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas.